Hi guys! Sa video ito, pag-uusapan natin yung tatlong tips na ibibigay ko sa inyo kung paano kayo makakapasa sa inyong proposal defense ng walang kahasel-hasel. So, hindi na tayo magpapakaligoy-ligoy pa. Let's get started. Yung proposal defense na tinatawag ay isa sa mga crucial process or phase ng inyong thesis or dissertation na ginagawa. Kasi dito, hihimayin yung inyong ipopropose sa problema. Dito nyo rin ipepresent o ilalahad sa mga panel yung mga convincing evidences bakit ang inyong study ay dapat bigyan ng pansin or bigyan ng approval. So, dito sa bahaging ito ng thesis o ng dissertation na ginagawa ninyo, dito nyo kukumbinsihin yung inyong mga panel experts na talagang dapat kayong bigyan ng go signal o ng approval para ituloy yung inyong thesis na ginagawa. Kasi kapag hindi sila na-convince dito sa process na to, ang tendency niyan ay babalik kayo ulit sa inyong proposal defense. Worst case scenario, babalik ulit kayo sa title defense na ang assumption natin ay tapos na pag dumating kayo dito sa ating phase na pinag-uusapan, which is yung proposal defense ng inyong thesis. So yung unang tip na ibibigay ko sa inyo ay dapat alam nyo at meron kayong mastery ng inyong research problem. So, yung research problem, normally tinatanong na yan dun sa title defense. Pero pagdating sa proposal defense, lalo na dun sa part ng background of the study ninyo, kailangan maipakita nyo dun yung issue, yung concern, o yung gap na gustong i-address ng study nyo. So, napakahalaga na kapag ipipresent nyo sa inyong panel experts yung inyong proposal, dapat alam na alam nyo yung kada detalye or every detail ng inyong proposal. Kasi kapag nagawa ninyo yun, makukonvince nyo sila dahil alam nila na meron kayong mastery ng inyong gustong i-present o ng gustong i-propose o gawaing study. Laging sa isip na ang inyong gagawing thesis ay kayo ang gagawa. Ibig sabihin, pag natapos ng inyong study, mas magkakaroon kayo ng malalim na kaalaman tungkol sa inyong problema na pinag-aaralan o yung pag-aaralan ninyong problema. Nahulugan yun na kapag natapos niyo yung thesis, yung inyong dissertation, mas marami kayong madidiskubre, mas marami kayong malalaman tungkol dun sa phenomenon o yung problema na pinag-aaralan ninyo. At kapag nangyari yon, mas magiging kapanapanabik or mas magiging exciting yung inyong third part, which is your final oral defense. Pangalawang tip na ibibigay ko sa inyo ay magbasa ng mga related studies o mas kilala bilang RRL o yung Review of Related Literature. So ito yung mga nakatapos o mga na-publish na articles online. Marami naman kayo makukunan ng mga article. So pwede kayo pumunta sa Google Scholar. Yan, makakahanap kayo ng napakaraming articles na pwede ninyong magamit sa inyong study. So, pwede rin kayong gumamit ng mga tools, mga AI tools. For example, di ba yung connected papers, natutunan ko to doon sa isa kong colleague sa research community. Meron din yung tinatawag na open knowledge map. So, yung mga AI na yan, binibigyan tayo ng mga suggestion doon sa topic or doon sa ating topic of interest. So, pag tinype nyo doon kung ano yung variable na gusto nyong malaman o kaya yung problema na gusto nyo tingnan o pag-aralan, marami yung isasuggest sa inyo. Sa paggamit ninyo ng mga database at mga search engine at saka yung mga AI tools, pagdating dun sa paghahanap ng RRL ay marami kayong makikita na related doon sa inyong paksang pinag-aaralan. So, tip number 2, kailangan nakapagbasa kayo ng inyong RRL. Makakatulong kasi ang RRL sa pagsagot sa mga question or mga tanong ng mga panel natin o ng mga audience natin pag nagpe-present na tayo ng ating proposal. Sa proposal kasi, mahalaga na sa bawat claim na meron kayo, ay meron kayong supporting evidence na magsasabi na yung inyong claim o yung inyong hypothesis ay merong batayan or basihan.
At siguradong kapag kayo ay sumagot ng merong basihan na galing sa RRL, impressive ang sagot ninyo. At hindi lalabas na parang opinionated yung nagiging dating ng inyong pagsagot dun sa mga tanong ng panel. Sa pagbabasa rin ng mga RRL, doon kayo makakakuha ng mga iba't ibang variables o mga constructs na magagamit ninyo sa inyong study. Minsan, makikita nyo doon yung mga contrasting findings, makikita nyo din naman doon yung mga findings na similar in nature. So, pwede nyo pag-aralan niyon at tignan kung gaano sila nakaka-relate or gaano sila related doon sa inyong research o doon sa inyong research problem. Pangatlo, at itong napaka-practical na tip na ito ay mapapakinabangan ninyo sa pag-present ninyo ng inyong proposal. Sigurado ako. At ito yung pagiging specific sa inyong mga sinasabi, lalo na sa inyong proposal. Halimbawa, pag kayo ay tinanong ng inyong panel member o ng inyong audience sa inyong proposal defense tungkol sa research design na gagamitin ninyo, mahalaga na napag-aralan na ninyo or alam ninyo yung detalyadong impormasyon doon sa design na gagamitin ninyo. Kung yan man ay nasa konteksto ng qualitative, ng quantitative, o ng mixed method research, dapat alam nyo kung anong specific type at anong specific approach yung gagamitin ninyo. Dapat alam nyo rin kung sino-sino ang inyong magiging mga kalahok o yung mga respondent ng inyong study. Yung mga participant ng study, yung mga subject ng study. So, dapat alam nyo kung ano yung kanilang characteristics, kung yan man ay gagamitan nyo ng random sampling, gagamitan nyo siya ng probability sampling or non-probability sampling, dapat nakadetalyado yon sa inyong proposal at dapat alam nyo yung specific details na yon. Kasi pag sinagot nyo siya sa inyong panel, malalaman ng panel na alam nyo talaga yung specific detail na gagawin ninyo. Ibig sabihin, meron talaga kayong focus at meron kayong idea kung ano yung gagawin ninyo. Bukod doon, yung mga instrument na gagamitin ninyo at kung paano nyo kukunin yung mga data na kailangan ninyo. Halimbawa, kung ang questionnaire na gagamitin ninyo ay examination type, yan ba ay Likert scale type, o yung mga survey type na instrument o interview. So, dapat ilalahad nyo sa inyong defense kung paano i-validate yung inyong instrument, kung yan ba ay magkakaroon pa ng internal validation, external validation, yung reliability ng instrument na gagawin nyo. Ano pa? Kung magkakaroon ba kayo ng pilot testing, ng dry run, and of course, see to it na ipapollow yung ethical standard, yung protocol na tinatawag sa research. So, dapat lahat ng iyon ay mailahad ninyo ng detalyado, lalo na kapag ilalahad na ninyo ang inyong proposal sa inyong mga audience o sa inyong panel. Mas maganda din kung alam nyo yung mga specific reliability testing na gagawin ninyo sa inyong study. Kasi makakadagdag yun sa points. Ibig sabihin, kapag inilahad nyo siya sa inyong panel, na alam nyo yung mga reliability measures na kailangan ng inyong study, ng inyong instrument. So, ibig sabihin, mailalahad nyo doon na talagang alam nyo yung inyong tatahakin pagdating doon sa inyong research na gagawin. Idagdag na rin natin yung mga statistical treatment na gagamitin ninyo kung quantitative ang study ninyo. Maaari naman maglahad kayo ng mga specific statistical treatment, yung mga descriptive measures at saka yung mga inferential statistical treatment na gagamitin nyo para sagutin yung inyong research questions at yung hypothesis ng yung study. So kung qualitative naman yan, dapat alam din natin or meron tayong mailalahad sa kanila na specific detail kung paano natin i-analyze yung ating qualitative data na makukuha. At syempre, kung paano natin yun ilalahad sa ating mga participant. So yun lang yung 3 tips na maibibigay ko sa inyo. Sana makatulong sa inyo at kung nakatulong sa inyo itong video na to, i-type nyo naman sa comment section below kung paano kayo natulungan ng video ito at kung ano ang naging experience niyo ng inyong proposal defense. So maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Kuya Doc Ans. Maraming salamat ulit!